Nina, the Secretary, the Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Agtugaw po tayo. Parang napapalapit na talaga yung kampanya. Ang kinatawan ng unang distrito ng Nueva Ecija, Mika Angela Swansing, aking mga anay, at nandito po yung ating host sa lahat ng ginagawa natin, ang ating mayor, ang alkalde ng munisipyo ng Gimba, Jesulito Galapon. Andito rin at napakahalaga dito sa lahat ng ating ginagawa sa agrikultura, ang ating administrator. At alam niyo po, alam naman po ninyo, lahat pagka pinag-uusapan ang agrikultura at pagka pinag-uusapan natin dagitin manalon tayo, patubig ang pinaka-importante sa lahat ng gagawin natin. Kaya po, nandito ngayon, nandito ang administrator natin ng NIA para tiyakin na laging na may supply ng tubig ang ating administrator Eddie Gillian. Kasama din po sa lahat ng proyekto natin, siyempre yung pautang, yung financing, para naman merong gamitin ang ating mga magsasaka para sa kanilang pagsimula, para sa kanilang paglagay, at para naman may puhunan na hawak. Kaya tayo kasama natin sa araw na ito ay ang ating presidente ng DBP, Development Bank of the Philippines, si Mike De Jesus. The President also ng Planters Products Incorporated, Maria Senaida Angping. Ang mga estudyante, mga faculty, administration ng Our Lady of Sacred Heart College na pinamumunuan ni Most Reverend Father Michael Gorospe. Naregaluhan pa ako ng blessed na rosaryo. Gusto nyo Apo Padi. Mga minamahal kong mga magsasaka, ang pinaka-importante nandito sa lahat ng ginagawa natin at sa pagpupulong-pulong natin dito, ang pinaka-mahalaga na nandito ngayon, kayo po ang mga benepisyaryo ng Agri-Puhunan at Pantawid Program. At dahil papunta ako rito, sinamahan ako ng dalawang anak ko dahil birthday ko daw eh. Kaya kailangan ko ng kasama. Kako, mabuti na nga na makita ninyo kung ano yung ginagawa natin. Itong panganay ko po, ni Diputado ti Primera Distrito ng Ilocos Norte, Congressman Sandro Marcos. Kani anak ko, Simon Marcos is my second son, Simon Marcos. Sabi ko sa kanila, si Sandro nasa Kongreso, naging nakakulong, naghihiring sila ngayon ng budget. Si Simon naman nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya, laging nakakulong sa opisina niya. Kaya kako, makita naman ninyo kung ano yung ginagawa ninyo. Kung si Sandro, sabi ko sa kanya, yung mga appropriation ninyo, yan, Congressman, you will understand this. Yung mga appropriation ninyo, para makita ninyo kung saan pumupunta yan, saan namin ginagamit. At mabutit makita ninyo kung paano talaga ang naging buhay ng ating mga kababayan. Kaya ating ginagawa lahat ito. Ang mga kapwa kong manggagawa sa pamahalaan, mga binibini at Ginoo, gagayam ken kakabsat na imbag nga bigat yo amin.
Mas lalo pong gumaganda ang araw na ito dahil sa mainit inyong pagtanggap sa akin. Mula pa dun sa pinaglandingan namin ay nakita ko at naramdaman po namin, kami naramdaman po namin ay napakainit ng inyong silubong. Alam niyo po, napaka-espesyal ng araw na ito para sa akin at lalo naging espesyal dahil kapiling ko po kayong lahat. Kapiling ko kayo ang ating magigiting na magsasaka na isa sa mga haligi ng ating lipunan. Kayo ang bumubuhay sa ating bayan. Sa inyo nagmumula ang ating kasaganahan. Sa inyo mga kamay, nakasalalay ang seguridad ng pagkain ng ating bansa. Nararapat lamang na gunitain natin at kilalanin natin ang inyong kabayanihan at bigyan pugay ang inyong walang kapantay na kahusayan at kasipagan. Batid ko na sa kabila ng mga programa ng pamahalaan, marami pa rin ang nahihirapan, kaya't napipilitan kayong lumapit sa mga pahiramang na may mataas na interes para lang makabili ng binhi, ng abono, ng pesticide. Kaya naman, sa pangunguna ng Kagawaran ng Agrikultura, kasama ang Development Bank of the Philippines, ang DBP, at ang Planters Products Incorporated, inilulunsad natin sa araw na ito ang Agri-Puhunan at Pantawid Program. Sa tulong ng programa na ito, ang bawat magsasaka ay makakatanggap ng tinatawag na Interventions Monitoring Card o IMC, meron na rin ako niyan, na magagamit sa pagbili ng binhi, ng abono at iba pang kagamitan sa pagsasaka mula sa accredited merchants. Wala nang pangambang maluloko sa presyo, wala nang alalahanin sa kakulangan ng pondo. Bukod dito, bibigyan din namin kayo ng 32,000 piso tulong pantawid na ipapamahagi sa 8,000 ipapamahagi ang 8,000 piso tuwing unang linggo sa loob na 4 na buwan. Layunin natin na matugunan ang ilang mga pangangailangan ng inyong pamilya habang kayo ay nag-aantay sa pagtubo ng inyong mga pananim. At pagdating naman ng anihan, ang National Food Authority ang tutulong sa pagbili ng 5 tonelada o 100 sako ng palay sa presyong hindi bababa sa 21 piso kada kilo. Ang kikitain ninyo sa 1 hektarya ay maaaring umabot sa 105,000 piso na tiyak na papasok agad sa inyong mga IMC. Magsilbisa ng puhunan ang programang ito sa pagbuo ninyo ng inyong pangangarap. Hangad namin na matulungan kayo sa pagtahak sa bagong landas tungo sa isang maunlad na bukas para sa inyo at sa bayan. Nandito lang po ang pamahalaan at nakikinig kami sa inyong mga daing. Ito po ang laman ng isip namin mula paggising hanggang sa pagtulog kung paano kayo matutulungan. Layunin namin na maihatid sa lahat ng Pilipino ang lahat ng serbisyo ng pamahalaan na makakatulong upang makapagsimula kayo ng kabuhayan, magkaroon ng edukasyon at magkaroon ng mabuting kalusugan. Kaya natutuwa po ako na dahil sa dinami-dami ng pwedeng ipagdiwang sa araw na ito, ang pinaka-espesyal ay ang pagkakataon na maglilingkod sa bawat Pilipino at mailapit ang gobyerno sa taong bayan. Kaya po, kasabay ng ating programa ngayon, sa buong bansa ay sabay-sabay na naghahandog ang ating pamahalaan, katuwang ang mga lokal na pamahalaan ng mga sari-saring serbisyo. Sa ilalim ng ating handog ng Pangulo, Serbisyo Sapat para sa Lahat, nagsasagawa tayo ng kadiwa para makabili kayo ng bigas at iba pang produktong agrikultura na sa mas murang halaga.
Mamamahagi din tayo ng bini, fertilizer at iba pang assistance at magbibigay ng tulong pinansyal sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng TUPAD at iba pang mga suporta. Mayroon din po tayong job fair para sa mga naghahanap ng trabaho at government internship program. Magbibigay din po tayo ng scholarship at saka toolkit at magsasagawa ng skills demonstration sa iba't ibang panig ng bansa. Mag-aalok din tayo ng mga slot para pwedeng gamitin ng ating mga mag-aaral at yung magte-training, magamit nila yan sa TVET. Ang lahat ng ito ay naglalayong bigyan ng bawat Pilipino ng bagong pagkakataon upang magtagumpay. Hindi pa po nagtatapos dito. Layunin din po namin na matulungan ang ating mga kababayan na may pangangailangan medikal. Kaya po, sa araw na ito, sasagutin po natin ang lahat ng bayarin ng mga pasyente sa lahat ng pampublikong Level 3 hospital sa bansa. Katulad ng Dr. Paulino Garcia Memorial Hospital dito sa inyo. Magkakaroon din po tayo ng mga mini trade fair, business counseling, at entrepreneurial training upang matulungan na magsimula ang ating mga nagbabalak na maging negosyante. Tunay nga na ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagdiriwang kundi sa pagbibigay ng bagong simula at tunay na pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya po ako mismo ang pumupunta rito, hindi lamang para makapagbigay at ipakita na ang aming mga programa, aming mga proyekto at magbigay ng tulong sa ating mga magsasaka. At ngunit hindi lamang yun ang aking sadya. Ako'y pumupunta pagka meron tayong pong mga ganitong klaseng event, pumupunta po ako dahil naririnig ko mula sa inyong mga leader, mula sa inyong mga congressman, si Mayor, lahat naririnig namin kung ano ba talaga ang pangangailangan. Bagong pagpasok pa lang namin, may narinig na kaming request na may kailangan daw na tulay doon sa Santa Ana. Basit lang. Okay. Approve. Adapay. Ilagay na instruction ko kay Secretary Estrella. Isama niya sa bridge building program ng Department of Agrarian Reform. Meron pong programang ganun. Isama na rin po dahil tulay sa Santa Ana. Kaya masarap itong birthday ko. Hindi lang ako maraming regalo. Marami rin din ako nairegalo. Ito yung blowout ng asahan niyo po na sa bagong Pilipinas walang may iwanan sa pagsulong. Lahat ay mabibigyan ng pagkakataon na maging masagana ang kanilang pamumuhay. Kaya naman, hinahangad kong mag-uumapaw sa inyo hindi lamang ang pag-asa, kundi pati na ang tiwala at pananampalataya na tayo ay magkakaroon ng matatag na kinabukasan. Sama-sama nating itaguyod ang isang bansang puno ng pag-asa, biyaya at kaginhawaan. At pagkat ato'y naabot natin ito, aabutin po natin dahil tayo ay nagkaisa, dahil tayo ay nagmamahal sa bawat isang Pilipino, dahil tayo ay nagtulungan. Yan po ang magiging bagong Pilipinas. Mabuhay kayong lahat na bagong Pilipinas. Agbiag, ti manalon tayo. Diyos tiyang din naimbag na bigat yung amin.